So mga kaibigan, andito na tayo ngayon sa ika-30 bersikulo ng unang kabanata ng Genesis, mga kaibigan. So basahin natin ang ika-30 bersikulo, mga kaibigan. Sa bawat mailap na hayop sa lupa at sa bawat ibon sa himpapawid at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa, sa bawat bagay na may hininga ng buhay, ay ibinigay ko ang lahat ng halamang luntian bilang pagkain, at ito ay nangyari. So ayan mga kaibigan, hindi lang mga hayop, hindi lang mga puno, kung hindi kasama na doon ng mga halamang luntian, kagaya ng mga gulay. Tapos may mga siyempre maraming uri ng gulay, kaya tinatawag silang mga luntian. Mga kahit may mga damo, may ibang damo na pwedeng kainin ng tao, kagaya na lang ng saloyo, tinuturing sa amin yan na damo kasi tumutubo lang yan kahit saan, mga kaibigan. Hindi namin yan tinatanim doon, kagaya na lang ng ibang mga, basta sa lugar namin marami kaming mga tinatawag na mga gulay, pero hindi talaga mga gulay na tinanim ng tao, kundi ito ay tumutubo lamang ng kusa. So mga kaibigan, kagaya ng sili, isa na din yun. Minsan tumutubo yan ng kusa, ay dala siguro ng mga ibon galing sa ibang lugar, at hanggang sa sila ay dumami, kaya pag nilinis mo ang isang lugar, ito ay tumutubo. So mga kaibigan, dito sinasabi ng Diyos na ibinigay niya ang lahat ng mga luntian sa tao, para gawing kabuhayan ng tao, pagkain ng tao, kung ano man na pangangailangan ng tao. Kaya masasabi natin na perpekto ang Diyos sa lahat ng bagay. Ang tao lang talaga ang hindi marunong magpahalaga sa mga biyaya ng Diyos sa atin. Nagiging abusado ang tao at saka nagiging sakim, hindi kontento sa kung anong meron siya. Kung sa bagay, sa panahon ngayon, kung pag-usapan ng pagiging kontento sa aking kalagayan, ay masasabi ko talaga na kailangan ko pang magsumikap. Pero kahit sabihin natin hindi ako kontento, pero nagsusumikap ako para maabot ko yung mga gusto ko, mabili ko yung gusto kong bilihin. Hindi naman yung iba kasi ng mga mayayaman ay hindi kontento. Sila yung dapat makontento sa kung anong meron sila, kasi nga hindi sila naghihirap para maabot nila yung mga gusto nilang abutin. Hindi kagaya natin, naghihirap tayo. Kagaya ko, nakapunta ako sa malayong lugar dahil sa pagsusumikap sana, kaso parang hindi pa sumasangayon ng panahon. Kaya tiis-tiis lang muna, baka balang araw ay pagbigyan na ng panahon. Kaya mga kaibigan, ingat kayo palagi at ingat sa lahat ng oras. So God bless mga kaibigan.